Kung loaded na to, eh di mas loaded yun. Paano masabi? Tara, checkin natin yung hybrid. Grabe ka naman sa mga nakamotor. Sorry. Nagmumotor din naman ako, pero di ako ganun. Huwag kayo iiyak. So ito guys, ito ang pinakabago ng Toyota. Ito yung Yaris Cross. Yan. So Marion, ano ang difference ng dalawang Yaris Cross na nasa gilid natin? Nandito sa left side ko is yung Yaris Cross hybrid natin. Electronic vehicle na siya. Ito, nandito naman sa kanan is yung Yaris Cross natin na entry level. Siguro unahin natin ito, no? Yes, hindi hybrid. Checkin natin. Yun, very nice. Ganda, man. Ganda. Parang sobrang high-tech na netong kotse na to, no? So Marion, ano ang meron sa Toyota Yaris Cross? Itong Yaris Cross natin, kahit ito yung entry level natin, push start engine na din siya. Ayan, automatic air conditioning system na rin siya dito. Meron na rin tayo ditong super fast charging, regular USB, meron din wireless charger dito. At naka-electronic parking brake na rin siya. Meron tayo dito cup holders na dalawa. Armrest natin na nandito sa loob ang regular na 12 volts na charger. Electronic na rin yung display nito, makokontrol mo dito, both sides. Ayan. At 6 airbags na rin to. Kahit entry level pa lang to Dito sa side natin to, ang mirrors natin ay power folding na rin. Ayan, meron din tong vehicle stability control. At yung parking sensors niya na on and off siya. At itong head unit natin, Apple, CarPlay, and Android Auto na rin siya. Meron na rin siyang kasamang dashcam na pwede mo siya ditong ma-view. Ma-replay yung mga natin. Isa sa mga nagustuhan ko dito, kahit anong size ng drink na o-orderin mo, pwede. Napakalalim mo, pwedeng large yung drink. Pero, kung regular lang ang drink mo, pwede mo tong buksan. Yan. Very nice. Nice. Yun. Ganda. Ganda ng ano. Ganda ng Yaris Cross pala. Yan. Tapos when it comes to comfortability, mas malambot siya. Mas malambot siya. Tapos, mas malaki yung legroom niya. Yan. Ang laki ng legroom. Tapos, checkin natin yung legroom sa likod. Yan, ayusin din. Maluwag din yung legroom sa likod. Tapos, syempre, meron tayong mga cup holders sa gilid. Tapos, syempre, sa napakinit dito sa Pilipinas, meron na siyang aircon sa likod. Dual vent siya. Yun yung kinaganda dito. Hindi nyo kailangan maghati kung parehas kayong pasahero sa likod. Kasi yung ibang kotse, yung aircon sa likod is single vent lang na malaki. So for example, dalawa yung pasahero, pwede kayong mag-agawan. Not like this one, pwede nyong itutok both sa inyo yung mga aircon nyo sa likod. Ganda ng seats niya. Tapos dito sa gitna, meron pa kayong extra cup holder and armrest. Tapos nare-recline din ang kanyang upuan. Yun, pati ang kanyang headrest. Yan. So, komportable rin talaga ang mga pasahero. In fairness, solid yung Toyota. Tara, checkin natin yung compartment. Tapos yun guys, makikita nyo, meron na rin siyang back camera and meron na rin siyang mga sensor. So, kahit entry level pa lang siya, meron nang kasama. Then, when it comes to compartment, hindi mo aakalain na malaki yung compartment niya. Plus, ang ganda ng pinaka-cover. Yan. Fixed. Naka-fixed to. Natatanggal. Detachable siya. Ito ring part na to, actually na-adjust siya. Nasa first level siya ngayon. Pwede siya dito sa second level para pantay siya dito. Oh! Ito rin. Yan. Both sides.
Marami siyang lalagyan. Oo nga, meron. And ayan, spare tire niya is donut. So itong Yaris Cross na to is entry level pa lang siya. Yes, entry level. Usapang presyo, magkano ang Yaris Cross na entry level? 1199 lang. 1199, tapos ganun na yung specs niya. Yes, loaded na siya with features ah. Kung loaded na to, di mas loaded yun. Paano masabi? Tara, checkin natin yung hybrid. So malalaman yung hybrid ang Yaris Cross pag tuto ng kanyang finishing paint. So black ang kanyang pinaka top paint, then sa body naman yun yung ibang kulay. Tapos meron siyang HEV, Hybrid Electronic Vehicle, Hybrid Everyday. Yeah. Ngayon tingnan natin kung ano yung difference sa loob. Ayan, ang unang-unang difference is automatic ang adjustment ng seats. Ang driver lang. Driver lang. Madamot. Driver lang. Same as dun sa entry level natin, automatic air conditioning, push start engine, wireless charging tayo, may ultra fast charger, USB. Ayan, electronic parking brake din at ang 2 cup holders natin na sobrang lalim. And armrest din and yung regular na 12 volts charger. Pero ang pinaka mapapansin nyo, makakalula na sobrang daming controls. Keyboard na yan, hindi na. Yan, pwede na rin mag-text dito. Hindi, yan. Ito, nakokontrol niya tong electronic display natin dito. At ito, meron tayong cruise control na. Kaya meron siyang maraming controls dito. Ito, meron tayong lane tracing assist. Ito yung sa daan is na-identify niya yung linya sa daan. Pag naka-on tong feature na to, pag kunyari ikaw ay pauwi, lalasing-lasing ka, di ba? Pero bawal mag-drive ng lasing. Pag lumagpas ka sa linya, magbabibrate yung steering wheel mo, ibabalik ka niya sa linya. Kasi dinedetect niya, merong tong camera sa harapan. So kung antukin ka, helpful tong sasakyan Yes, na to. sobra. Yan. Eto, meron pa tayo isa pa ditong feature para sa 360 camera. Pipindutin mo lang to. Kahit driving ka, pwede mo siyang pindutin. Makikita mo yung side, stop view, 360 view ng kotse mo. So, pwede rin to kung praning ka, no? Oo. Kung kala mo Yung mga masyado ka nang malapit. sumingit na mga oo. motor dyan, makikita mo siya dito. Medyo Grabe malapit ka naman sa na. mga Ay, nakamotor. sorry. Nagmumotor din naman ako, pero di ako ganun. Huwag kayo iyak. Ayan, meron tayo ditong drive mode kasi meron din tong eco mode. Aside sa hybrid itong vehicle natin, electronic siya. Ayan, pwede din siyang nadadrive siya through usual car engine. So, paano siya nagiging hybrid? Ang pagka-hybrid nito is automatic to. Hindi to yung katulad ng iba dyan na kailangan pang isaksak. Self-charging ang battery ng hybrid natin. Usually, pag tumatakbo tayo ng 40 kilometers, magsuswitch na yung engine niya into yung usual natin na car engine. Pag idle lang tayo or sa traffic, usually naka-electronic mode tayo. Oh. Pero meron naman tayong pwedeng ma-select dito kung gusto mong i-electronic mode na siya. Pero usually talaga pag mabilis yung takbo natin, naka-engine siya. Paano gina-charge? Self-charging. Self-charging siya. Wala kayong kailangang isipin na malolobat pa, lahat. Pag gumagana yung engine ng vehicle mo, actually maririnig nyo yun. Kasi sobrang tahimik pag naka-electronic vehicle. Di mo talaga mapapansin na naka-on na yung makina pag naka-electronic mode siya. Tapos pag naging engine na siya, iingay na yung makina niya, the usual na ingay ng makina natin. Ibig sabihin nun, nagcha-charge na yung battery niya. Oh, self-charging. Yes. So, ibig sabihin, sobrang fuel efficient na to kasi meron siyang hybrid na siya, electric,
meron siyang eco mode. Yes, 24 kilometers per liter. 24 kilometers per liter. 1.5 engine. Para sa 1.5 engine, napakatipid nun guys. Kasi karaniwan sa 1.5 engine, naglalaro lang siya sa siguro estimate 13 to 16 kilometer per liter. Ito, umaabot siya ng 24. Yes. Tapos, yun yung pinaka main difference niya sa hybrid tsaka dun sa chinek natin kanina. Yes. At ang pinaka-noticeable na difference niya is ang Ay, oo nga. ating moonroof, sunroof. Yan. No open and close yan. Hindi na natin So, napansin ko lang guys, dito, hati siya. Yan, meron siyang divider dito. Kung gusto mong sunroof or moonroof lang. Kung gusto mong ito lang ang nakikita, ito naka-cover, pwede mong hanggang dito i-stop yung pagka-cover niya. Yan, sa mga vlogger na friends natin dyan, bagay na bagay ito sa inyo. Lalo na pag driving, syempre madilim sa loob ng kotse, i-open nyo lang ang inyong moonroof. Dito, sa hybrid natin, ito yung pwede mong pindutin para maging hybrid mode tayo. Electronic high beam, vehicle stability control, ito yung pre-collision control natin. Yung katulad ng sa Veloz, na pepreno siya. Ibe-brake ka niya. Yes, ibe-brake ka niya, wag off natin yan. Ito yung pagbubuksan natin yung likod natin kasi power tailgate tayo. And ito yung parking sensors natin na pwede nating ma-on and off. At ang speakers nitong hybrid ay Pioneer. Pioneer po yan lahat. So, sobrang solid ng tunog nito. So, yung speaker nun, hindi pa Pioneer. Hindi. Oh. Stock lang. So, mas maganda ang sound system na tong hybrid. Tapos, when it comes to seat length, pare-parehas naman. Yes, pare-parehas lang. So, ang pinagkaiba ng hybrid sa Yaris Cross G is more on technology lang. Pagkaano, panigurado, napakamahal nito. Kasi meron kang electronic, meron kang eco mode, napakatipid ng fuel consumption, naka-pioneer ka, naka-moonroof ka, ang daming additional safety features ng kotse na to. Magkano ang kotse na to? Ang Yaris Cross Hybrid natin ay 1,598,000. 1.598. Almost 1.6 na, pero kita mo naman, grabe yung fuel efficiency. Sobrang loaded na tong kotse na to. Siguro, ang maganda kasi doon, kung gagastos ka ng almost 1.6, makakatipid ka naman sa gasolina. Sobrang tipid. Lalo na ngayon, ang mahal ng gasolina, nag-price increase na naman, girl. Ano pa ang special feature ng hybrid na Yaris Cross? Ang Yaris Cross Hybrid natin ay naka-power tailgate na. Ano yung power tailgate? Gago! Papakita ba natin ano? Ayun, sige tara. Checkin natin kung ano yung power tailgate. Magana pa sa ngayon. Ayan. Magana siya ngayon. So yun pala ang power tailgate guys. Automatic siyang umaangat. And automatic siyang bababa. Ito ang power tailgate niya guys is sa hybrid lang meron. Paano kung 5 yung anak ko, hindi kami kasya dito? May offer ka ba na mas malaki ng konti sa Yaris Cross? Meron tayo yan. Ang 8-seater natin na Innova. Innova. Ang Veloz kanina, 7 lang. Yes. Ang Innova, 8-seater na. 8-seater. Checkin natin. Malaki. Let's go. Sobat.